walking with it. Hi everyone! Good afternoon! I'm back. It's your Mama Sam dito sa Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na to. Siyempre ko ako naman ang tatanungin ninyo ang fresh ng beauty natin. So ngayon nandito kami nino sa restaurant kung saan nagme-merienda kami ng noodles. Ayan. So pakita ko sa inyo para bongga. So ayan. Ayan, noodles. Medyo maanghang siya, guys. Tapos, merong parang, ewan ko kung anong tawag dito. Sa atin, parang lumpiang sariwa, di ba? And then, ayan, may fish, dry fish, and soup. Ayan. So, yun. Nanood kasi kami ng sine. Pagkatapos, ayun, after kumain kami dito kasi hindi na ako nagdi-dinner, guys. Ang dinner ko na mamayang bukas na. Ito na yung dinner ko. Hindi na ako magdi-dinner. So, ang time ngayon is 4:29. So, mostly kumakain ako ng mga ganitong oras na. So, mga 3 araw ko na itong ginagawa. Kailangan natin pumayat konti kasi yung tuhod ko kaloka. Anyway, so wish me all the best na gumanda ako. Charot. So yun, so yung pinanood namin ang ganda-ganda. Actually part 2 yun ng pinanood namin noon. So na-enjoy ko naman. Medyo horror siya, nakakatakot. Sinuta ko, tatakot siya. Grabe. Ang hina ng loob nila sa mga ganon. Ayaw niya ng horror movie. By the way, so eto nga, ang pag-uusapan natin. Yung Indonesian kasi kiniklaim nila na powerhouse sila. Powerhouse sila dahil sa pagkakapanalo nila ng sunod-sunod sa supranational at saka sa Miss Cosmo. So feeling nila powerhouse na sila. O, di ba? So yun, so ano yun sa social media, naka-post yun. Sinasabi nila na powerhouse na sila. So nakakaloka, no? Paano ba maging powerhouse? Dapat kasi pag powerhouse ka, sunod-sunod yung pagkakapanalo ninyo ng mga iba't ibang klase ng beauty contest katulad sa Miss Universe. Dapat may number na kayo ng Universe, hindi lang isa, dalawa. So, sa atin, sa Pilipinas, nakadalawang Miss Universe na tayo pero hindi nila tayo tinawag na powerhouse. So, hinintay pang maka-4, di ba? So, yon. Tapos sa Miss International, kailangan hindi lang isa, dalawa. Nakailan na ba ang Pilipinas sa Miss International? 8, kung hindi ako nagkakamali, 8 o 7. So, yon. So, ganun kadami. Pagkatapos sa Miss World, meron tayong isa. Sa Supranational, meron tayong isa. Pagkatapos, sa mga minor pageant, ang dami din natin. So, hinihintay na lang natin talaga yung Miss Grand. So, yon. Anyway, wala naman tayong magagawa dyan. Ang sabing ganon, sila, nanalo pa lang sila ng Miss International, saka Miss Grand, tapos Face of Humanity, then, tawag dito, Miss, ano pa ba, may isa pa eh, Miss Supranational, Miss Cosmo, powerhouse na sila, diba? So, ang dali naman nila makuha yung ano na yun, pero sila na yung nagki-claim. So, hayaan na lang natin kung kini-claim nila, yun naman yung gusto nila. Basta tayo, alam natin na talagang matindi ang Pilipinas at hanggang ngayon, umahakot pa rin tayo ng mga corona. Ito lang, di ba, nakakuha tayo ng sunod-sunod na corona mula sa minor pageant, di ba? And then, ayun lang, pumalpak lang tayo sa Miss Cosmo. Pero top 10 pa din. So, kagabi, ginanap ang The Miss Globe kung saan naman ang ating pambato ay namayagpag ng bonggam-bongga. At dito sa Miss Globe, nakaano tayo back-to-back second runner-up. Di ba? Ang bongga. Noong last year, second runner-up tayo. This year, second runner-up na naman tayo. So, ang galing-galing ni Jasmine Bungay. Talaga namang nakita naman natin yung performance niya. Talagang sobrang winner, sobrang panalo. Ang ganda-ganda niya. So, ang pumasok sa top 5 ay si Miss Germany, Colombia, Vietnam, Thailand, and Philippines.
So ngayon, ang tanong, nasa si Indonesia? Akala ba natin powerhouse sila? Eh, bakit hindi sila napapasok sa top 5? Di ba? Nakakaloka ang Indonesia. Ano, nga nga. So yon, ang alam ko na El Tocuyo pa yata sila, di ba? So yon. So nga ang Indonesia, nakakaloka. Ayan kasi, wag kasi mag-claim. Hindi naman porkit na nakakuha kayo ng magkasunod na corona, eh, akala ninyo winner na kayo. Parang hindi naman namin alam na kung paano nyo nakuha yung mga corona doon sa supranational at sa Miss Cosmo. Kung proud kayo, syempre proud din kami para sa amin. So yun, parang feeling ko, sa totoo lang, hindi naman natin kailangan makipag-compete sa kanila kasi to be honest, kung corona ang pag-uusapan, milya-milya na ang corona nakuha ng Pilipinas sa iba't ibang klase ng pageant. At talaga namang masasabi ko, grabe ang ganda ng Pinay. At wala tayong dapat patunayan sa Indonesia at sa kahit sa ang bansa. Kung ako, parang feeling ko, mas gusto ko pang sumunod na powerhouse mula sa Asia maliban sa Pilipinas ang Thailand. Bakit? Kasi marami na rin naman sila nakukuhang coronas mula sa mga minor pageant nung nakaraang taon. Sunod-sunod din ang pagkakapanalo nila. Tapos ngayon, naka-first runner-up na naman sila dito sa Miss, di ba? So, para sa akin, I think more than sa Indonesia, Thailand ang sumusunod sa Pilipinas sa pagkuha ng iba't ibang klase ng corona mula sa international pageant. Do you agree? Kasi diba, parang last year dami din nakuha ng Thailand and then ngayon, nakakuha na naman sila ng mga placement. So, ibig sabihin, ang Thailand ay better than to Indonesia. Nakakaloka. So, yon. So, syempre, sa Asia, kinikilala talaga ay ang Pilipinas at saka India. In fairness sa India, ang India talaga may napatunayan na rin talaga pagdating sa mundo ng beauty pageant. Hindi pa man namamayagpag ang Pilipinas, ay namayagpag na ang India ng bonggong-bongga sa Miss World, di ba? Naka-anim na yata silang corona doon. Pero sa Miss Universe, naka-dalawa, tatlo na. Kasi una si Susmita Sen, tapos pangalawa si Lara Duta, and then si Harnas. Pagkatapos, lagi silang pumapasok sa semifinals noon sa Miss Universe. So, parang makukonsider ko pa na powerhouse ang India more than sa Indonesia. So, patunayan mo na yan ng Indonesia. Marami pa silang kakainin na bigas. Pero kung magiging ganun sila, katulad ng India, katulad ng Philippines, pagdating sa beauty pageant na wala silang ginagawang mga pagluluto, magiging happy naman tayo para sa kanila, di ba? Basta fair square lang ang labanan. Hindi yung parang nangangampanya kayo at alam mo yun, bumibili kayo ng corona, charot, bumibili talaga. So yun, di ba? Kasi parang ayun yung nakakaloka kasi. So, may mga pageant na kaya nilang gawin yon, pero may mga pageant na hindi talaga nila kayang gawin yon at mahihirapan sila. Anyway, so kung ano man yung pinaplano nila sa mundo at kung gusto nilang strike talaga ang corona mula sa malalaking pageant katulad ng Miss International, Universe, World, Grand, and then Earth, di ba? Saka sa Miss Earth na nga lang, di sila manalo-nalo dun. Di ba? Nakailang corona na tayo dun, 4. So yon, saka saan pa ba? Yun, so sa Miss World, patunayan na muna nila yan. So, kailangan nilang pagsikapan para matawag silang powerhouse. Hindi yung parang kinukonsider nyo na kagad na powerhouse kayo dahil sa natatamasan ninyong corona na dadalawa pa lang naman, 3, 4, 5. So, yun. So, sabik lang. So, yun. Nakakaloka. So kagabi nga nalampaso na kagad sila ng bonggang-bongga. Anyway, so congratulations sa Pilipinas kay Jasmine Bungay sa ipinamalas niyang galing at talaga namang ganda ang pag-uusapan, walang bulag, maganda talaga ang lola mo, magaling pagdating sa execution at masasabi ko iba talaga ang galing ng Pinoy, di ba? So yun, congratulations din kay Thailand na naka first runner up naman dito sa Miss Globe. At saka sa winner sa Colombia, congratulations. Ayan talaga yung mga beauty queen, di ba? So yun.
So, yun guys. Kayo guys, ano guys masasabi ninyo? Mako-consider nyo ba na powerhouse talaga ang Indonesia sa mundo ng pageantry ngayon? So, i-comment below mo yan para malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa pinag-uusapan natin. So, yun guys. Maraming salamat sa inyo lahat sa suporta na binibili ninyo dito sa Samsam TV at sa mga hindi pa nakaka-subscribe dyan. Ano pang hinihintay ninyo? Don't forget to click like and subscribe my channel. I-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.